Sa pier umiikot ang araw ni Reynan bilang mga ngalakal. Lumulusong siya sa tabing dagat para manguha ng bakal at kahoy at namamasura rin siya sa paligid ng pier. Nagtitiktik din o nagtatanggal ng kalawang sa iba't ibang bahagi ng barko itong si Reynan. Ang lahat ng ito kinakaya niya kahit pa 10 taong gulang pa lamang ang batang trabahador sa pier. Bilang pakikiisa sa World Day Against Child Labor bukas June 12, alamin natin kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin masugpo ang realidad na ito. Wala po akong pahinga. Grabe pong hirap po. Sa Baseco, Tondo, Maynila, karaniwan na ang ganitong eksena. Mga batang sa murang edad ay nagtatrabaho na. Pangangalakal ang pangunahing hanap buhay nila rito dahil napapalibutan ang komunidad ng bundok ng basura. Alas 6 ng umaga nagsisimula ang araw ng mga bata dito. Gaya ng 10 taong gulang na si Reynan. Bit-bit ang kanyang sako. Sa imbakan ng basura ang kanyang diretso para magkalakal ng bagay na pwedeng ibenta sa junk shop. Uuwi po ako alas 11 ng tanghali. Tsaka kain muna po ako, tsaka alis na naman po kami. Wala po akong pahinga. Hindi rin siya kontento sa pamamasura lang sa daan. Maging ang paglusong sa ilog na puno ng basura, pinatos na rin niya. Kasama ang 8 taong gulang naman niyang kapatid na si Maay, may sariling balsa rin. Malakas ang hampas ng alon dahil sa hindi magandang panahon, maaari silang tumaob at lumubog sa halos 16 na talampakang lalim ng ilog. Pero hindi ito ininda ng mga paslit. Ano yung mga yan nakuha niyo? Sibak? Sibak? Yung plastic na, ano, kaya nabenta namin doon. Pag binenta natin yan, magkano kaya yan? Wala pa itong pulte. Maya-maya pa, nangatog na ang katawan ni Reynan. Magpapalit muna raw siya ng damit bago pumunta sa susunod niyang trabaho. Sa pier naman na ito, sa Delpan, Tondo, Maynila. Kabilang si Reynan sa mga batang tik-tik dito o mga batang nagtatanggal ng kalawang sa mga barko. Magkakasama silang lumalangoy sa bahaging ito ng dagat na halos 20 talampakan ang lalim. Delikado raw ang ginagawang ito ng mga paslit dahil bukod sa nakakapagod ang ginagawa nilang pagpukpok sa mga kalawang sa gilid ng barko, maaari rin daw silang mabulag sakaling tumalsik sa mata nila ang kalawang. Gusto ko po makatulong sa mga magulang ko eh. Ayun lang po ang namin dahil mahirap lang po kami. Sa talaan ng National Statistics Office noong 2012, umaabot na sa higit 5 milyon ang child labor cases sa bansa na nasa edad 5 taon hanggang 17 taong gulang. 3 milyon naman ang nagtatrabaho sa peligrosong sitwasyon. Ayon din sa 2012 Maplecroft Child Labor Index, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nasa extreme risk o sobrang mapanganib ang uri ng trabaho dahil 3 sa bawat 5 batang Pinoy ang may mapanganib na trabaho. Pag tinatanong mo yung mga bata kung bakit sila nagtatrabaho, ang sasagot sa'yo, kasi gusto kong matulungan yung magulang ko eh. Gusto ko kasi mapakain yung mga kapatid ko. Parang naipasa sa kanila yung responsibilidad na buhayin yung kanilang pamilya na hindi naman dapat. Labag man daw sa kalooban ng mga magulang ni Reynan ang pagtatrabaho ng kanilang anak. Nilunok na lang nila ang mapait na realidad. Sa akin napakasakit daw yun. Kasi hindi ko naranasan yun eh. Ako po, lumaki ako na hindi ganito. Dito ko lang naranasan to eh. Kaya kung tutusin, ayaw kong makita ng magulang ko yung kalagayan ko rito. Hindi nila alam na ganito ang buhay ko. Buhay na kinasadlakan ko ngayon. Ang kita kasi nilang 100 piso sa pag-uuling, kapos para sa 5 anak na kailangang buhayin. Pag wala po kami kinakain, nahihirapan kami magano yung mga kapatid ko. Kung iisipin, kasalanan namin yon kasi namulatan nila ng ganyan. Namulat sila sa hirap.
Pero, kumbaga, natuto sila ng maagang pagtatrabaho para pagdating ng oras, kahit sabihin na nakapag-aral man sila o hindi, matuto silang maghanap buhay ng sarili. Meron talaga tayong Philippine Program Against Child Labor. Ito nga yung sinasabi ko kanina na it's already a movement, no? Meron tayong rescue operations. Sagip Batang Manggagawa ang tawag dyan. Quick action mechanism yan. Community-based siya. Nag-identify kami ng mga barangay na based no sa poor municipalities. Okay? At itong mga barangay na to, na sa tingin namin, mas maraming child laborers dito, yun yung tututukan for the next 3 years. Pero aminado ang DOLE na sa kabila ng patuloy nilang pagsugpo sa kaso ng child labor, hindi pa rin ito sapat dahil sa mas tumitinding kahirapan sa Pilipinas na siyang nakikita nilang pangunahing dahilan ng patuloy na paglala ng ganitong kaso. Kahit kumakayod, may pangarap pa rin daw si Reynan. Ayun lang po ang pangarap ko para sa sarili ko. Makapagtapos ako ng pag-aaral. Nahinto raw siya noong grade 1 pa lamang. Dapat po ngayon, grade 4 na ako eh. Magsisipo ako. Nag-aaral yan sila, kaya lang, ang problema, pinapasok mo, tapos 2 buwan lang titigil kasi mas gugustuhin nila yung kumikita. Napakahirap niya talaga at napaka-complex niya na problema. Marami pang issues na nakaakibat at yun nga, kahirapan talaga ang main reason. At hanggat hindi na-address yun, hindi naman mawawala yan. Ang bawat bata na isinilang sa kahirapan, tila iisa ang pangarap. Ayun lang po ang pangarap ko. Magkaroon po kami ng negosyo. Kaya lang, hanggang sa pangarap na lang yun. Kaya't hanggat walang umaako sa mabigat na responsibilidad na ito, patuloy nilang bubuhatin ito sa kanilang munting mga balikat. Ako po si Renzo Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Sa bawat sulok ng Metro Manila, nagsusulputan ang mga dambuhalang residential building o condominium. Sa kasalukuyan, may tinatayang 170,000 condominium unit dito na may humigit kumulang 1,200,000 residente. Nasa 9,709 pesos per square meter ang halaga ng karaniwang condo unit ngayon. Ang presyo ng isang studio unit, depende sa klase, ay maaaring nasa 1 hanggang 10 milyong piso. Magpapatuloy pa raw ang pag-usbong ng mga condominium sa Kamaynilaan. Mula ngayon hanggang 2018, 150,000 condo unit pa ang inaasahang magagawa. Para sa marami, indikasyon daw ito ng ating lumalagong ekonomiya. Pero ayon sa blog na Philippine Real Estate and Construction, senyales daw ito ng mas malawak na kahinaan ng ekonomiya ng bansa. Bakit? Dahil ang pagsulpot daw ng mga condominium ay patunay na napakaraming nagsusumiksik sa lungsod dahil sa kawalan ng kabuhayan sa mga probinsya. Wala pa sa 1% ng kabuoang land area ng Pilipinas ang Metro Manila, pero 13% ng ating populasyon ang nakatira rito. Yan ay dahil ang 36% ng ekonomiya ng bansa ay nakabase sa kakarampot na espasyo ng Metro Manila. Kaya naman isa sa bawat 10 sa atin ang handang makipagsapalaran dito at tumira ng magkakapatong-patong sa mga kondominium. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.